Churches are not planted by angels, but by missionaries of which you and I are part. Magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood dito sa Rema Fields at welcome po tayo ngayon sa ating Bible study every 4 p.m. Yan, tinuturo po sa atin ni Pastor Boy at alam po nating lahat na ang calling po natin ay church planting. Tinawag ang simbahan natin na magtayo ng praying church sa bawat bayan ng probinsya ng Pilipinas. Amen po. Nasa logo po ng simbahan natin dito po sa Mateo chapter 28 verses 19 to 20. Makipagbukasan po kayo sa akin. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po ang greatest commission na iniwan ni Jesus sa atin, ang humayo at ipangaral ang mabuting balita. Nakikita po natin sa Rema Fields at sa ibang outreaches po ng simbahan po natin ngayon ang mapa na may picture na kung saan nakalagay po doon, "This is my mission, what's yours?" Nawa po magkaroon ng ganito sa mga simbahan natin bilang reminder sa atin na ito ang calling natin ng simbahan ng Rema. Tayo po ay magtayo ng mga praying churches. Sabi nga po dito, hindi mga anghel ang kinasangkapan ng Diyos sa pagtatayo ng simbahan. Iba po ang trabaho ng mga anghel, kagaya po ng nabanggit kahapon ni Pastor Ayan. At sabi dito, iba ang trabaho nila at iba rin po ang trabaho po natin. Ngayon, nasa kamay natin, nakasalalay bilang missionary ang magtayo ng simbahan. Ikaw at ako po ay parte ng trabaho na ito. Naalala ko po, July Camp sa Norzagaray na open po sa atin ng Diyos itong "This is my mission." Natatandaan niyo pa po ba? Sinasabi po ng mga pastor natin, kino-confess po ng mga pastor natin, maging ng mga workers ng simbahan natin, yung "This is my mission." Dahil kailangan lumawak ang gospel sa mundo. Alam niyo po, napakalaki, napakalawak, napakataas ng pangarap sa atin ng Diyos na hindi lang yung bawat bayan ang mahayuan natin, kundi gusto ng Panginoon na yung gospel ay lumawak sa buong mundo. Amen po. Ngayon, may dalawang dahilan po ako naiisip kung bakit po bumabagal ang church planting. Sabihin nga natin, dalawang dahilan. Maaaring maraming dahilan, pero sa tingin ko po, itong dalawang ito ay major na dahilan bakit nade-delay ang church planting. Ano po yung number 1? Number 1 po, dito po sa Lucas chapter 10, verses 1 to 2. Makipagbukasan po kayo sa akin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72, pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin." Ito po, sabi dito ng Panginoon, idalangin ninyo sa may-ari na magpadala ng mga manggagawa. Ang sabi ng Panginoong Hesus, manggagawa, hindi ng mga anghel. Hindi niya sinabi na mag-pray tayo sa Diyos na magpadala siya ng anghel para humayo. Hindi po. Ang sabi dito, magpadala ng mga manggagawa. Bakit? Kasi napakaraming mga anihin, napakaraming mga kaluluwa ang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang daming mga kaluluwa ang naghihintay, ang daming mga tao naghihintay sa kaligtasan. Ngayon, mismo ang Panginoong Hesus, alam niya ang kakulangan ng simbahan. Kulang ng worker, kulang ng misyonero. Kaya sabi niya, idalangin natin. Nade-delay po ang church planting dahil kulang sa missionary. Hindi po ito trabaho ng anghel. Trabaho mo to, trabaho ko to, responsibilidad po natin ito. Tayo ang kakausap sa mga tao para sabihin sa kanila ang mabuting balita. Ano po ang solusyon kung kulang tayo sa worker? Ngayon, hindi pa naman talaga lahat ay makakapag full-time agad. Amen po. Pero ikaw na taga-Rema, nakausap ko ngayon, kahit nag-aaral ka pa lang, pwede kang maging missionary dyan sa school mo.
pwede kang maging missionary dyan sa mga kaklase mo. Ikaw na may trabaho, pwede kang maging missionary sa mga katrabaho mo. Amen po. At kahit wala kang trabaho, pwede kang maging missionary dyan sa mga nasa kapitbahay mo, sa mga taong na-encounter mo. Ikaw at ako, tayo po ay part ng church planting. Naalala ko po one time kami po ay humahayo sa isang simbahan po natin dito. Ngayon, habang naglalakad po kami, meron po kaming nakita na isang bata na nagpapahinga sa isang malaking bato. Siyempre, bilang tayo po, taga-rema, worker, kapag may nakita tayong ganong tao, nasa isip ka agad natin, pagkakataon ko na to na masyaran. Ngayon, alam niyo po, itong batang ito, nasa age 13 to 14 yung bata po. Alam niyo po, nilapitan ko at nagpakilala po kami ng mga magagawa ng simbahan at gusto po sana namin siyang sharan. Ngayon, alam niyo po, itong bata, in-interrupt niya po kagad ako at sabi niya, ako po ay kagaya niyo rin po na born again. Kami po ay kagaya niyo rin na nag-house to house ngayon. Sabi ko sa kanya, talaga ba? Sabi niya, nasaan ang kasama mo? Sinong kasama mo? Tinanong ko po yung bata na to. Alam niyo po, ang sabi niya, yung lola ko po, kasama ko po. Kaso nagpapahinga po ako dito, naiwan din po ako ng lola ko kasi yung lola ko, ang bilis niyang maglakad. Sabi ko, nag-aaral ka pa ba? Sabi niya, ang sagot niya, opo, nag-aaral pa po ako. Mamaya po, may pasok na rin po ako, 11 a.m. Kailangan ko na rin po umuwi kasi may pasok po ako sa hapon. Yan, alam niyo po, sabi po ng batang to, bago po ako pumasok, nag-house to house din po kami, kagaya niyo po, born again din po. Alam niyo po, ang sabi niya, ang tawag po namin sa house to house ay offering namin kay Lord. Sabi ko, nakaka-bless naman kasi yung bata, teenager lang siya bago siya pumasok sa school. Sumasama siya sa lola niya at andun yung kasipagan po nila na humayo. Amen po, alam niyo po, hindi po hadlang yung edad po natin. Para hindi po tayo magamit ng Panginoon. Amen. Ngayon, alam niyo po, naalala ko pa one time, meron po tayong kasamahan na siya po ay nag-aaral sa Manila. At every time na umuwi siya, bago weekends po, umuwi siya sa kanila dito sa Batangas City. At from Batangas City, magsisimba po siya dito sa Tanawan. At ang layo po mula po doon sa lugar na yon, papunta po dito sa amin, sa Tanawan, malayo po yun, ilang oras po. Pero nagtsatsaga po siya ng magsimba. Ngayon, nakikita po namin at ng pastor po natin dito, yung sitwasyon ng miyembro po natin, yung ganun siya ka-committed na sa kabila ng malayo, ganun siya ka-dedicated na magsisimba pa rin siya. Yan, alam niyo po ang nangyari. Sa kabila ng siya po ay kabata at nag-aaral pa, nangyari po nakapagbukas po ng gawain doon sa lugar nila sa Batangas City. Hindi lang siya, maging yung mga kapatid po niya ay maging yung iba po nila mga kaibigan ay nakakilala na po. At yung isa po doon sa mga kapatid niya, ngayon ay kasama na po nating missionary na din. Ngayon, sa ganung paraan po natutuloy ang mission natin na mag-church planting. Amen po. So, kahit po na tayo po ay nag-aaral, nagtatrabaho, kung ano pa man ang ginagawa natin, tayo po ay part ng church planting at maaari po tayong gamitin ng Panginoon sa lugar na kung saan tayo nilalagay ng Diyos. Amen po. Ngayon, ito po yung number 1 na nakikita ko pong dahilan bakit na-delay ang church planting. Number 1, kulang sa manggagawa. Ngayon, alam niyo po, huwag ka nang tumingin sa katabi mo. Tumingin ka na lang sa salamin. Alam niyo po, nung one time, tinanong ng Diyos, sabi ng Diyos kay Isaiah, sinong ipapadala ko para sa kanila? Alam niyo po, hindi na tumingin sa kanan, sa kaliwa, itong si Isaiah. Ang sabi niya, Lord, here I am, send me. Ako, padala mo ko. Amen po. So, maging available po ang bawat isa na tayo po ay maging parte sa paghayo. Maging missionary po tayo. At number 2 po, sunod na dahilan kung bakit po bumabagal ang church planting, nakikita ko po dito ay yung kulang sa budget. Amen po. Tayo po ay self-support church. Self-supporting church po tayo, itong Rema. At talagang ang inaasahan po natin dito ay ang Panginoon. May time po na andun yung kinukulang or kinakapos ang budget. Minsan, kinoconsider po talaga natin to. Amen po. At tayo po mga taga-Rema, sanay po talaga tayo na mag-faith. Amen po. Kasi alam natin, kulang talaga.
Minsan may isip pa lang po natin yung mga renta. Minsan may isip mo pa lang yung mga bills. Ang mahal na agad. May mga ganong sitwasyon po talaga, pero sa kabila ng yun, hindi po ito pwedeng maging dahilan para mag-stop ang church planting. Amen po. Nakaka-bless po kasi may mga simbahan po tayo na mismong may-ari ng bahay ay member at willing po nilang pinapagamit ang lugar nila nang walang bayad. Actually, sila po ay mga blessings po sa atin. May mga ilan naman po dito sa atin, mga miyembro ng Rema, dito po sa atin. Sila po ay tumutulong naman sa pagbabayad ng mga bills. Minsan, kung ano yung mga kakulangan sa simbahan, sila yung sumusuport. Blessing din po sila. At alam niyo po, maging sila ay part ng church planting. Alam niyo po, mag-desire po tayo na hindi lang sa paghayo tayo nagagamit ng Diyos. Kundi mag-desire din po tayo na, Panginoon, gusto ko, Lord, na magamit mo ako dito sa pagbibigay. Amen po. Blessing po sila sa bawat isa. Maging sila po ay part ng church planting na kahit kulang ang budget, natutuloy po ang gawain ng Panginoon. Nung kanina po, anong solusyon kapag kulang ang worker? So, ang solusyon dito ay magpagamit tayo. Amen po, kahit nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, magpagamit tayo. Ang ngayon, anong solusyon kapag kinukulang naman ang budget? Ang act of faith po natin talaga ay yung fundraising. Amen po. Hello po, shout out po sa mga nagpa-fundraising. Iba-iba, ano po? Carioca, palitaw, peanut butter, yema spread, kahit anong produkto na sa tingin mo ay pwedeng mabenta, ibebenta mo. Diba? Ngayon po, walang sawang tumutunog yung mga messenger po natin. Bakit? Kasi ang daming mga nagtitinda, mga taga-Rema din. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po to lifetime. Talagang mananalangin tayo sa Panginoon ng future supporter ng simbahan, ng biyaya ng Diyos, para maging taga-support financial sa church planting. Kailangan talaga nating mag-pray na, Lord, magpadala ka ng mga manggagawa. Kasi maraming aanihin. Magpadala ka, Panginoon, ng mga taong magsusupport sa gawain mo. Amen po. Walk by faith talaga. Alam ko po, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon kagaya ng pangako niya. Sabi niya sa Hebreo chapter 13 verse 5, huwag tayong maging mukhang pera. Bakit? Kasi hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa loob ng mahigit 3 dekada ng Rema, ang Rema po ay hindi pinabayaan ng Diyos. At patuloy na dumadami ang simbahan natin. Amen po. Salamat sa Panginoon sa tiwala niya. Ngayon, ikaw at ako po ay parte ng pagtatayo ng simbahan. Kaya kung may katabi ka, sabihin mo, salamat sa iyo kapatid, sa pagtugon mo sa pagkatawag ng Diyos. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, ang solusyon po dito, ikaw at ako. Maging available po tayo. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung yung gaano kalaki. Ang sabi nga po dito, ang tinitingnan dito sa atin ng Diyos, ay yung maging consistent tayo na pagpapagamit natin ng buhay natin sa Panginoon, sa paghayo, sa pananalangin. Maging consistent po tayo, tuloy-tuloy sa pagbibigay natin, sa partnership, sa pagbibigay natin ng mga tithes and offering po natin. Amen po. Patuloy po tayo na maging sagot ng Diyos. Maging sagot tayo sa panalangin. Amen po. Tayo yung maging answered prayer dito sa prayer request ng Panginoong Jesus. Sabihin natin, Panginoon, available ako. Hindi lang sa paghayo, maging sa panalangin at sa pagbibigay. Sabi nga dito, churches are not planted by angels. Ito ay tinatayo ng mga missionary. Ikaw at ako ay parte po nito. Amen po. So magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan namin, Panginoong Jesus, salamat o Diyos sa katapatan mo sa simbahan ng Rema. Salamat, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ginagamit mo ang simbahang ito sa mga probinsya, Panginoon, para maabot ang maraming mga kaluluwa. Pero Lord, napakarami pang anihin
Napakarami pa, Panginoon, naghihintay ng kaligtasan. Dalangin namin, O Diyos, magpadala ka ng mga manggagawa na magiging katuwang namin, Panginoon, sa pagbubuhat ng bigatin dito sa Rema. Natutulong sa amin sa pag-ani. Natutulong sa amin, Panginoon, sa mga kaluluwa na handa na, Panginoon, i-harvest. Tutulong sa amin sa pagsuporta financially, Panginoon, dito. Hindi kami nakaasa, Panginoon, sa tao, pero Lord, nakaasa kami sa iyo. Ikaw yung great source namin, ikaw yung great reward namin. Dalangin namin, O Diyos, magpadala ka ng mga magiging katuwang ng Rema, Panginoon, sa gawain ito, O Diyos. Dahil Lord, nakikita mo, Panginoon, yung desire ng heart namin, hindi ito para sa sarili namin, kundi para sa iyong gawain. Lord, trying hard kami, Panginoon, na magawa ang kalooban mo. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, magpadala ka ng maraming mga workers, O Diyos, dito, especially sa Rema. Gamitin mo kami, Panginoon, sa lugar na kung saan kami ay inilagay mo, sa paaralan, sa mga trabaho, maging sa aming mga tahanan, Panginoon, kami ay maging missionary. Maging pagpapala kami sa mga taong nasa paligid po namin. Salamat po, Panginoon, patuloy, Lord, na sa paglawak at paglago ng gawain mo dito sa Rema, dito sa Pilipinas, Panginoon, kayo ang maitaas at maparangalan sa buhay ng bawat isa sa simbahang ito, O Diyos. Tanging pangalan mo lang, Jesus, ang maparangalan, madakila. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Sa iyo ang kapurihan, kapangyarihan, kadakilaan, magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. God bless you po.